Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, traffic enforcer sa Cavite patay ng barilin ng sinitang rider. Kasong grave threat laban kay VP Sara isinampa ng DOJ. Mahigit 6.5 milyong mag-aaral apektado ng suspensyon ng klase dahil sa habaga. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng isang traffic enforcer sa Congressional Road, Barangay Burol 1 sa Dasmariñas City, Cavite noong Agosto 8. Ayon sa pulisya, pinara ng biktima at kanyang kasamahan ng suspect na si alias Cesar dahil sa ilang paglabag sa batas trapiko. Nang hindi umano pumayag ang biktima na agad bitawan ang motorsiklo na nakatakdang i-impound, inilabas ng suspect ang baril at malapitang binaril siya sa ulo bago tumakas. Nadakip ang suspect sa isinagawang manhunt operation gamit ang CCTV backtracking at intelligence gathering. Na-recover din ang baril na ginamit sa krimen at 2.40 grams ng hinihinalang shabu. Inihahanda ang mga kasong murder, paglabag sa COMELEC gun ban at Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa suspect. Formal lang isinampa sa Regional Trial Court ng Quezon City ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Department of Justice o DOJ, nakakita ang mga piskal ng sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Inirekomenda ang piyansang 120,000 pesos. Nag-ugat ang kaso sa isang live stream noong 2024 kung saan sinabi umano ni Duterte na may inatasan siyang tao na patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Samantala, ibinasura ng DOJ ang reklamong inciting to sedition dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nilinaw din ng ahensya na hiwalay ang kasong kriminal sa Quezon City RTC at ang impeachment proceedings sa Senado. Mahigit 6.5 milyong mag-aaral ang apektado ng suspensyon ng face-to-face classes sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habaga. Ayon sa Department of Education, nasa 6,512,872 learners sa 8 rehiyon ang apektado ng class suspensions dahil sa banta ng baha, masamang panahon at pinsala sa mga paaralan. Pinakamaraming paaralan ang nagsuspende ng face-to-face classes sa Central Luzon na may 3,546 na paaralan. Sinundan ng Ilocos Region na may 2,428, Cordillera Administrative Region na may 1,842, National Capital Region na may 827, at Calabarzon na may 623. Dahil sa kalamidad, ilang paaralan din ang ginawang evacuation centers para sa mga pamilyang lumikas. Patuloy namang minomonitor ng DepEd ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.